Sana anak, nagpaliwanag ka sa daddy mo. At kailan naman tumanggap ng paliwanag ang daddy? Makikinig yun. Daanin mo lang sa magandang pagpapaliwanag. Mami, sa bahay na ito, kayo lang naman ang marunong umunawa hindi siya. Anak, hindi totoo yun. Mahal ka ng daddy mo. At kaya ka lang napagalitan dahil gusto niya umuwi ka ng maaga at mag-ayos ng malinis. Hindi katulad niyan, mahikaw ka pa. Mami, hindi naman nangangahulugan na mahikaw ako masama na ako. Alam ko anak, alam ko. Pero habang bata ka pa, sumunod ka muna sa daddy mo. Makikita mo anak, pag marunong ka ng sumunod, magiging close na kayo at parang magkabarkada lang. Damag, mapyanga dumog, bahad ni damag. Mabuting balita, 1143 DZMR Missions Radio. Si Cristo sa radyo para sa mundo. O mga bata, halina kayo. Samahan niyo kami sa mumunting kutita. Halina kayong lahat at kami samahan sa munting kutita, pang mundo ng kaalaman. Marami kaming kwento na ikukwento sa inyo. Maraming kaibigan ang makikilala nyo. Munting kutita, munting kutita. Halina kami samahan sa munting kutita. Munting kutita, munting kutita. Halina kami samahan sa munting kutita. Magandang araw po sa inyong lahat dyan na laging sumusubaybay sa mumunting kutita. Narito na naman po kami ang inyong mga kaibigan na maghahatid sa inyo ng magagandang At hindi lang yan, Kelly. Ay, kumakoy ang kulit-kulit ko dyan. At hindi lang yan, Candy. Siyempre, hindi rin mawawala ang mga magagandang kaalaman na patungkol sa kalusugan, kahandaan at kalinisan. Di ba, Makoy? Parang kay yun, Gelay. Tama po bang sabi ni Gelay, mga friends? At isa na naman pong kakaibang adventure ang inihanda namin sa inyong lahat. Tama ka dyan, Makoy. Ito ay tungkol sa pagpapatawad. Nasubukan niyo na po bang masaktan? Agoy. Aroy. Nasubukan niyo na bang makasakit ng ibang tao? O kaya naman ay napatawad mo na ba ang mga taong nakagawa sa iyo ng masama? Nasubukan mo na bang humingi ng tawad sa taong nasaktan mo? Di ba napakahirap gawin? Pero ano po kaya ang sinabi ni Jesus tungkol dito? Ilang beses kaya nating dapat patawarin ang ating mga kapatid at kaibigan? Ilan nga ba kaya? Siyempre, mga friends, masasagot po ang lahat ng yan sa aming adventure mamaya. Kaya wag na wag kayong maglilipat ng inyong station. Oo nga, dahil eto na po, mag-uumpisa na ang programang Inabangan ng Buong Bayan. Ang programang ginawa para sa inyong lahat. Siyempre, walang iba kundi ang Mumunting Kutita! Paglaki ko, ang gusto ko'y maging isang pulis. Humawak ng baril at tumakbo ng
Hindi kumpletong lahat kapag wala si Toknoy, the boy, the forever good boy. Hindi rin po mawawala si Makoy. At ito po ang inyong hinihintay na ang Greeting Portion! Para po sa mga kaka-open lang ng kanilang mga radyo, ito po ang ating MK number. 0920-594-1049. Yan ay 0920-594-1049. Para po makahabol sa aming reading portion, type niyo lang po ang MK space your name, location and message at isend sa amin MK number. Text na po kayo para naman mabati ninyo ang mga mahal ninyo sa buhay. O siya, ito na yung una nating greetings. MK, hello sa inyong lahat sa mumunting putita. Ako po si Prince Adam, 6 years old. Hi Prince! Binabati ko sina Papa, Mama, Ate Jobet, Evet, Kuya Onyon. Kami po ay nakikinig sa inyong programa. Thanks po. Hello sa inyong lahat dyan at masayang makikinig sa inyong buong family. Prince Adam. Ang galing naman ang pangalan niya, Prince. Napagod ako doon na. Eto naman, hello po, MK. Greet ko nga ang mahal kong baby. Miss ko na siya. Uy, thanks po sa inyong lahat. Ganda ng boses ni Candy. Ako pala yan. At si Makoy. Uy! Gandang araw po from Jordan. Hello sa'yo, Jordan. Hello, Jordan! Hello po! Ang ganda po ng programa nyo! Ang dami kong natututunan! From Conrad! Hello din po at musta kayo dyan? Nakakatuwa naman po kayo dyan. Pati mga bata dito, gustong-gusto ang programa nyo. I just want to greet my parents. Have a nice day to all. Pwede nyo ba akong bigyan ng mga brochure nyo, mga storybooks? God bless from Rain. Hello, MK! Ang ganda-ganda ng programa nyo. Kaya lagi ko itong pinapakinggan. Sana magpatuloy pa yan. Ako nga pala si Hasmin. Hi, Yasmin! Hello! MK, hello po! Request ko po si Candy ang bumasa ng message ko! O Candy, ikaw nang bumasa ng message nyo! Request pa! Kayo ba? Hala, sige. Okay, ako na. MK, hello po. Request ko po si Candy ang bumasa ng message ko kasi napaka-cute niya. Ay, nagpa-flash naman ako at nakapakandak-ganda. Nanagaw, Candy. Ayusin mo nga yan. At napakaganda niya. Ako po, ito si Jean. Greet ko po si Papa na naglilinis. Wow, diba? At mga friend ko na sila Jenny, May, Val, Rachel, Rowena, Roma, Rogeline, Micah, lalong-lalo na si Elisa, at iba pa. Ingat po! May I get your number? Yung personal na para maging friend ko naman kayo. Please, ay! Sige, bigay ko yung number ng papa ko. MK, greet ko lang po Mama Vic, Papa Dodo. I'm Ding Dong. I love your program! Thank you. Grabe, Kip. Super talagang dami ng ating mga listeners. Oo nga! Kaya naman po, nagpapasalamat kaming lahat sa inyo sa inyong pagsuporta sa amin. Maraming salamat! At syempre, hindi magiging masayang programang Mumunting Kutita kung wala kayo! Siyempre! Halaman! Kaya maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa amin. Pagtangkilik! Pagtangkilik sa amin. Talaga, Candy. Ay, Amerika po kasi yan. Ay, hirap pag ano. Very sweet ang kasama. Ay, nako. Kaya kung meron pa kayong katanungan o kaya naman meron kayong mga suggestions para mas mapaganda pa ang Mumunting Kutita, mag-text lang po sa aming MK number. Ito ay 0920-594-1049. Ito po ay 0920-594-1049. Kaya, syempre, text na po kayo. Huwag po kayong aalis dahil susunod na po ang paborito nyong Adventure Time! Dito lamang po
po yan sa paborito niyang programa, ang Mumunting Kutita! Tayo'y magkaibigan, tayo'y magkaibigan. Umaraw man o umulan, anumang oras na kailangan, tayo'y magkaibigan. Pero kahit ano pa ang kanilang itsura, espesyal sila nang sila'y ginawa. Mataba, payat, may ngipin man o wala, sasabihin ko pa rin na tayo'y magkaibigan, tayo'y magkaibigan. Kahit saan ay sasamahan, dahil mahal kita kaibigan, tayo'y magkaibigan. Kahit ano pa ang iyong kulay, kahit ano pa ang naging buhay, masaya ako at ika'y nakilala, sasabihin ko pa rin na tayo'y magkaibigan, tayo'y magkaibigan. Umaraw man o umulan, anumang oras na kailangan, tayo'y magkaibigan. Tayo'y magkaibigan, tayo'y magkaibigan. Kahit saan ay sasamahan, dahil mahal kita kaibigan, tayo'y magkaibigan, tayo'y magkaibigan, tayo'y magkaibigan. Alam niyo ba na pwedeng maglaho na parang bula ang inyong mga bahay sa loob lamang ng 5 minuto? Ito ay sa pamagitan ng sunog, isang mapanganib at mapaminsalang uri ng sakuna na kadalasan ay sanhi ng kapabayaan. Ngunit, hindi lamang ang apoy ang mapanganib. Tandaan na mas mapanganib ang usok na dala ng apoy, dahil ang usok ay nagdudulot ng pagkahilo at pagkawala ng malay. At ang kawalan ng oxygen ang pangunahing dahilan ng pagkamatay dahil sa sunog. Subalit, alam nyo ba kung ano ang pinakamagandang panlaban natin sa sunog? Ito ay ang prevention. Kailangan nating maging ligtas sa anumang oras, kaya nga, suportahan nyo sana ang kampanya ni Kapitan Tanggol, ang Safe Ka Ba program. Kaya heto na po si Kapitan Tanggol sa isa na namang safety tips. Kaya, ang tanong ng bayan, safe ka ba? Listen up, yo, because Kapitan Tanggol is here now. Here we go! Panahon ng unos, maging handa tayo, makinig, makiramdam, at maging alerto. Ihanda ang pangdepensa at iba pang kailangan nang tayo'y makaiwas sa anumang kapahamakan. KT, Kapitan Tanggol, siya ang ating depensa. Safe ka ba? KT, Kapitan Tanggol, sa disaster karamay siya. Safe ka ba? KT, Kapitan Tanggol, siya ang ating depensa. Safe ka ba? KT, Kapitan Tanggol. Narito po ang mga bagay na dapat nating tandaan para makaiwas sa mapanganib na sunog. Tiyaking walang leak ang LPG. Laging i-check pagkatapos gamitin. Huwag na huwag iiwanan ang inyong niluluto. Huwag na huwag mag-iiwan na nakasinding kandila, posporo o sigarilyo. At huwag na huwag pong manigarilyo sa kama. Ipacheck ang mga electric wiring ng bahay at iwasang i-overload ang extension cords o socket. Siguraduhin walang naiipong dyaryo o mga lumang papel na pwedeng magpalaki ng sunog. Mahalaga ding mayroong fire alarm or fire extinguisher at dapat alam ng buong pamilya kung paano ito gamitin. Makabubuti ring magmarka ng escape routes
main door at sa mga bintana. Mahalaga ding i-practice na rin ang pag-exit dito. Kapitan Tanggol, ano naman ang gagawin ko kung meron ng sunog? Ito naman ang iyong dapat gawin. O tandaan, kapag ikaw ay nakulong sa sunog, pakiramdaman ng dahan-dahan ang pinto o doorknob. Kung hindi pa ito mainit, maaari ka pang lumabas. Subalit kung mainit na ito, makabubuting humanap na lang na ibang daanan, gaya ng bintana. Gumapang palabas ng bahay para makaiwas sa deadly na usok. Tandaan na laging nasa bandang ibaba ang ligtas na hangin. Kung inabutan naman ng sunog ang suot nyo, ito ang dapat tandaan. Stop, drop, and roll. Gumulong para mapatay ang apoy, dahil kapag tatakbo ay lalong lalaki ito. Higit sa lahat, court awareness, presence of mind, para alam mo ang dapat gawin sa anumang game situation. O ayan mga kaibigan, sana ang mga tips na ito ay makatulong sa inyong lahat. Kaya lagi pong tumutok dito sa Mumunting Kutitap para sa mga susunod pang Safe Kaba tips. Ako pong muli ang inyong kaibigan, si Kapitan Tanggol. Hanggang sa muli. A friendly reminder from Cordillera Regional Disaster Coordinating Council and the Office of Civil Defense, Trans World Radio Philippines, and this station. Team, paano natin malalaman kung ilang beses ba talaga pwedeng patawarin ang ating kapwa? Ikaw talaga, Toknoy! Ay kaya nga tayo na dito para alamin ang kasagutan. Ay, nako! O, sandali lang. O, hayun di mo, naroon si Jesus! Baka matulungan niya tayo. O nga, tara team, punta natin siya. Jesus! Jesus! Hello? Ano yun mga bata? Jesus, pwede po ba kaming magtanong sa inyo? Ano yun? Sige, magtanong lamang kayo. Jesus, meron po kasi kaming mission dito at kailangan naming malaman kung ilang beses ba dapat patawarin ang taong nagkasala sa'yo. Alam nyo mga bata, hindi lamang isang beses, 2, 3, 7, kundi 70 ulit pa nito. Paano naman po kung ba talaga siya? Papatawarin ko pa rin ba? Oo nga po, Jesus! Nakakatuwa talaga kayong mga bata. Makinig kayong mabuti. Noon ay may isang hari na nagpasyang patawag ang lahat ng mga lingkod na may utang sa kanya. Makinig ang lahat ng tagapaglingkod ng hari. Naku, narito na ang kawal ng mahal na hari! Ano kaya kanya sasabihin? Naku! Ano yan? Parang napakahalaga! Nagpasya ng mahal na hari na lahat ng kanyang lingkod na may utang ay harap sa kanya bukas upang magbayad ng kanilang pagkakautang. Naku, kailangan na nating magbayad sa mahal na hari! Naku, kailangan na natin pumunta bukas na sa palasyo upang magbayad na ating mga utang! Napakalaki ng pagkakautang ko sa mahal na hari. Ano nang gagawin ko? Mahal na hari, narito na po ang taong may pagkakautang sa inyo. Mabuti naman kung gano'n. Sige, papasukin na ang unang lingkod na may utang sa akin. Ikaw lalaki, maaari ka nang pumasok upang magbayad ng utang mo. Magandang umaga po, mahal na hari. Magandang umaga naman. Aba, ikaw na aking tagapaglingkod ang may pinakamahabang listahan ng utang. Sandali lang, at hahanapin ko ang iyong pangalan. Aba, ito yata. Mahal na hari. Sandali lang. Ang utang mo ay 10,000 talento. Nasaan ang iyong ibabayad? Mahal na hari, ang ganda po ng iyong korona at ang ganda ng iyong damit. Ang gwapo-gwapo po ninyo ngayon. Matagal ko nang alam yan. Pero ang tinatanong ko ay kung nasaan ang iyong pambayad sa iyong pagkakautang. Mahal na hari, kasi wala po talaga akong pambayad. Wala nga po kaming makain ng aking mga anak ngayon. Kung ganon,
ay pinag-uutos ko na ipagbili mo ang iyong sarili, ang iyong asawa, mga anak, at lahat ng iyong mga ari-arian upang makabayad ka sa akin. Huwag po, mahal na hari. Bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon. Babayaran ko sa inyo lahat ng aking utang. Sige na po, mahal na hari. Maawa na po kayo sa aking mga anak. Wala na po silang makain sa aking mahal na asawa. Sige na po, mahal na hari. Maawa na po kayo sa akin. Maawa po ako sa aking mga anak. Ganun ba? Huwag ka nang umiyak. Ako'y nahabag na maigi sa iyong mga sinabi. Huwag kang mag-alala at pinatatawad na kita sa iyong mga pagkakautang. Sige, maaari ka nang makalis. Yumaon kang payapa ang iyong puso. Talaga po, mahal na hari. Maraming pong salamat, mahal na hari. Maraming salamat po. Grabe, 10,000 talento ang pagkakautang ko sa mahal na hari. Pinatawad pa niya ako. Teka, kilala ko yun ah. Magandang araw, kaibigan. Anong magandang araw-araw ka dyan? Abay, di ba may utang ka sa akin? 100 denaryo? Magbayad ka na. Magbayad ka na at gagamitin kong pera ko. Dalian mo. Kaibigan, pasensya na kasi wala pa akong may babayad sa'yo. Wala na ngang makain ang aking mga anak. At ang aking mahal na asawa. Nagdaday lang ka pa. Gusto ko magbayad ka ngayon din. Kailangan ko na aking pera. Utang-utang ka tapos di mo pala alam bayaran. Anong klaseng mangungutang ka? Mutang ka pa kung di mo rin pala babayaran. Kaibigan, maawa ka na sa akin. Sige na, bigyan mo na ako ng konti pang oras para makapagbayad sa'yo. Wala na talaga ako ngayon. Walang kaibigan sa akin. Kung hindi ka makakabayad, hindi ko na kasalanan yon. Ngayon ay mabubulo ka sa bilangguan hanggang hindi ka nakakabayad sa utang mo sa akin. Maawan na po kayo. Huwag niyo po akong ikukulong. Huwag. Yan ang dapat sa'yo, ang makulong. Di mo alam magbayad ng utang? Ang kapal ng mukha mo. Ngayon ay uwi na ako at ibabalita kong ginawa sa akin ng hari sa aking mag-iina. Hoy, alam niyo ba, nakawawa naman ang ating kasamang lingkod. Oo nga. Andun siya ngayon sa bilangguan. Pinakulong siya ng kasama nating lingkod. Grabe naman. Bakit naman daw siya ipinakulong? Kasi hindi daw siya nakabayad ng 100 denaryo sa kanya pagkakautang. Kaya yun, ipinakulong siya. 100 denaryo lang. Ano ba naman yan? 100 denaryo lang? Ay, ipinakulong na niya ang kanyang kapwa lingkod? Samantalang ang taong yun ay may malaking pagkakautang sa mahal na hari. Alam mo ba? Totoo ba yan? Ay, chika. Ay, kung gayon ay kailangan malaman ito ng mahal na hari. Tara, mga kasamahan. Sabihin natin sa kanya mga bagay na ito. Tara na! Oo nga. Mahal na hari, ang tao pong may malaking pagkakautang na pinatawag nyo ay nagpakulong sa kapwa niya lingkod dahil hindi ito nakabayad ng kanyang utang sa halagang 100 denaryo. Ganon ba? Kung ganon, ay iniutos ko na tawagin ng taong yan dito. Ngayon din! Mahal na hari, narito na po ang taong pinapatawag nyo. Mahal na hari, ano nangyari? Ba't nyo pinapatawag? Hindi po ba pinatawad nyo na po ako sa aking pagkakautang? Tama ang iyong sinabi. Bakit mo ito nagawa? Napakasama mo! Mahal na hari, wala po akong ginagawang masama. Ano pong sinasabi ninyo? Cross my heart, fix man! Walang effect sa akin ang cross my heart na yan. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmamakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? Subalit anong iyong ginawa? Ipinakulong mo ang kapwa mo lingkod dahil hindi siya nakakabayad sa iyo ng pagkakautang niya. Pero, mahal na hari. Ikaw ay mabibilanggo hanggang sa mabayaran mo ang iyong pagkakautang. Mga kawal, ibilanggo ang taong ito na di marunong magpatawad ng kanyang kapwa. Mahal na hari, huwag niyo po ako ipakulong. Maawa po ay sa akin. Huwag niyo ako ibilanggo.
Wag! Makinig kayong lahat. Sinasabi ko sa inyo na gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Napakahalaga pala ang pagpatawad natin sa mga taong nagkasala sa atin, no? Kagaya ng ating Panginoon na kahit na gaano kasama ang tao at kahit na ilang ulit pang nagkasala ang tao, ay handa pa rin siyang magpatawad, di ba, Tuknoy? Tama si Gelay, Candy. At hindi lang yan, Gelay. Kanyang isinugo ang kanyang pinakamamahal na anak upang siya'y maging kabayaran ng ating mga kasalanan. Kaya nga mga friends, lagi niyo sanang tatandaan ang halaga ng pagpapatawad. Kaya pala sinabi ni Jesus na we should forgive our brothers 70 times pa nito. Ay, naku, napakahalaga pala na matutunang magpatawad sa mga taong nagkasala sa'yo. Ay, ang galing-galing ni Candy. Napakahalaga talaga nito, Candy, dahil ito ang nais ng ating Panginoon, ang matutunan nating patawarin ang mga taong nagkasala sa atin. Dahil ang Diyos ay higit pang nagpapatawad kaysa sa atin. Tama ka, Gelay. O sana maliwanag na sa inyong lahat kung ilang beses nating dapat patawarin ang ating kapwa. Huwag po sana tayong maging katulad ng unmerciful servant na sa kaunting pagkakautang lamang ay pinakulong niya na ang kanyang kaibigan. Ang sama niya! Grabe nga eh, grabe! Kaya mga friends, mga mothers and fathers, mga papa at mama, ito na po ang oras para patawarin niyo na ang mga taong nagkasala sa inyo. Tama ka dyan, Candy. At syempre, kayo din po na mga kaibigan namin dyan na nagkasala ay ito na po ang oras para humingi kayo ng tawad para maging maayos na ang lahat. Oo nga, o siya mga friends, gusto po naming magtagal pa pero wala na po kaming oras. Syempre, Maalaman Blues na naman po tayo. Siya nga pala, kung meron kayong mga prayer request o gusto niyong bumate or meron kayong mga question, pwede po kaming tawagan or i-text sa aming MK number. Ito po ang aming MK number. I-send nyo lang po yan sa 0920-594-1049. 0920-594-1049. Aasahan po namin ang inyong mga text messages. O, paano na yan mga friends? Magkita-kits na naman po tayo next week. Ako muli, si Candy, your sweet friend. Ako si Makoy, ang mahilig sa lapas batchoy. Wow! Sarap! And don't forget Gelay, ang batang mahilig sa gulay. Paalam! Siyempre, Gelay, ako naman po si Toknoy, the forever good boy. At nagpapaalam na po ang paborito niyong programa, ang Munting Kutita! Munting Kutita, halina't kami samahan sa Munting Kutita. Munting Kutita, Munting Kutita, halina't kami samahan sa Munting Kutita. Kahit ako ay bata pa, kahit mahina pa, alam kong ako ay mahal niya. Kahit minsay umiiyak, minsay nadarapa, alam kong ako ay mahal niya. Di ako mahihiyang sabihin sa inyo na may Diyos na nagmamahal sa akin. Dito sa puso ko, alam kong nariyan siya. Kahit
Pag nag-iisa, alam kong ako ay ligtas. Di ako mahihiya sabihin sa inyo na may Diyos na nagmamahal sa akin. Dito sa puso ko, alam kong nariyan siya. Kahit na bata pa. Abanang muli ang inyong mga kaibigan sa Mumunting Kutitap sa Sabado ay 9 ng umaga dito sa 1143 DZMR Missions Radio. Huwag kayong aalis dahil sa ilang sandali, susunod na ang Uubing Kami kasama si Auntie Jing at